Patay naman ang leader ng isang samahan ng mga jeepney driver sa Guadalupe, Makati matapos siyang barilin. Ang mga suspect nakunan pa ng CCTV habang tumatakas at nagpalit ng damit sa isang pamilihan. Balita hatid ni Emil Sumangil. Sa driveway ng Guadalupe Commercial Complex, unang nakunan ng CCTV camera ang dalawang suspect. Kapwa mabilis ang kilos habang hinakabol ng mga security guard ng establishmento. Pero maya-maya, makikitang napaatras sa mga umakabol na gwardiya at nagkubli sa lugar na hindi nahagip ng CCTV camera. Bumunot na raw kasi ng baril ang mga suspect nang makitang sarado na ang exit gate. Kaya't ang mga suspect makikita sa CCTV video na bumalik at pumasok muli sa pamilihan. Nagkagulo sa driveway. Dito sa dry goods section, sunod na nakunan ang suspect. Nakasalubong pa ng ilang stall owner. Nag-iisa na lamang siya at hinubad na ang kulay itim niyang damit. Naglakad-lakad at inobserbahan ang paligid. Itinapon na niya ang kanyang damit at sombrero. Saka nagsuot ng kulay puting damit. Dito na siya nakalabas ng establishmento nang walang bulilyaso. Siya ang itinuturong gunman. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang Makati Police. Nakabunot ang mga baril at isa-isang ginalugad ang dry goods section. Lingid sa kanilang kaalaman, nakatakas na ang mga suspect. Patay ang biktimang si Bemindo Jose, kapatid ni dating PNP Highway Patrol Group Head, Chief Superintendent Bien Jose. Binaril sa ulo si Jose sa labas ng commercial establishment. Ang biktima, kasalukuyang tagapangulo ng isang Jeepney Drivers Association na may hawak ng terminal sa Guadalupe Complex. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya ng biktima. Sana po yung gumawa nito, makonsinta na po sila. Kasi yung kuya ko, yung boss ko, napakabait po niyan. Batay sa pagsisiyasat ng pulisya pati na sa statement ng mga kasamahan sa hanap buhay ng biktima. May kinalaman ng kasong ito sa hawak ng biktima na terminal ng public utility vehicles sa Guadalupe Complex. Sila rin talaga yan. Point na talaga yan sila. Kilala na ng Makati Police ang posibleng mastermind at ang mga gunmen na nasa likod ng pagpatay sa biktima at nagsasagawa na raw sila ng follow-up operations. Emil Sumangil, GMA News.